Usapang late payments and advance payment naman po tayo sa ating monthly amortization sa ating housing loan. So, ang question po dito ng ating isang subscriber, Ma'am, for example, ang monthly amortization ay 3K. Pwede po na during payment ay 2 months na ang bayaran ko para advance ang isang buwan? Or paano kung nag-advance naman ako ng 2 months, tapos na late ako ng 2 to 3 months, may penalty po ba? Salamat po. Okay po, kapag po nag-advance payment po tayo, sa next month po, makakatanggap pa rin po tayo ng billing statement po natin. Pero makikita nyo po doon na 0 po yung monthly dues nyo po. Para sa buwan na po yun na 0 po. Tapos, dahil nga 2 months yung in-advance mo, the following month, 0 pa rin po. So, automatic na po yun, inia-advance po. Yung advance payment nyo po is inilalagay ni Pag-ibig sa susunod na buwan. Actually, kung halimbawa po ang monthly amortization nyo is 3,000. Tapos naghulog po kayo ng 3,500. Sa susunod po na buwan, yung 500 na labis po, inilalagay po yun ni Pag-ibig sa susunod po na buwan. So, any amount po, maliit man or malaki, basta labis po doon sa monthly amortization na ibinayad nyo po, iyan po ay inilalagay ni Pag-ibig as advance payment po para sa susunod na buwan. Tapos, kunwari, January, February, March, April, ang delayed mo, or sabihin na natin hanggang March na delayed ka na sa pagbabayad. Tapos, nagbayad ka ng April. Yung April na ibinayad mo, doon iyan inilalagay ni Pag-ibig sa January payment mo. So, hindi siya papasok sa April. Doon siya sa January. So, kung 2 months naman ang binayaran mo, January and February. So, hindi kung nagbayad ka sa month na to, sa month na yun papasok. So, ang nangyayari, mas maganda pa rin yung pabor yun sa'yo. Kasi nag-i-stop yung penalty doon sa mga hulihan mong buwan. So, yun po kapag na-delayed po kayo at nagbayad po kayo, yan po ay pinapasok ni Pag-ibig doon po sa pinakaunang month na hindi nyo po nabayaran. Kung may penalty po ba, kung may kung delayed po yung payments nyo, yes po, may penalty pa rin po. Pero po sa monthly amortization nyo na 3,000, wag po kayo mag-alala kasi napakaliit lang naman po ang penalty po nito. So, kumbaga barya lang. Pero, maganda pa rin na i-maintain po natin yung magandang relationship po natin kay Pag-ibig. Wag po nating sirain yung trust ni Pag-ibig sa atin. Kasi alam nyo po ba, in 5 years, halimbawa, dire-diretso po yung pagbayad nyo at hindi po kayo delinquent sa pagbabayad. Si Pag-ibig po may inio-offer na heal program. So, after 5 years po, kung maganda po yung inyong pagbabayad, lagi po kayong updated. Kumbaga, after 5 years, halimbawa, at least 1 year na updated po yung payment nyo. Yung pong mismong bahay nyo, pwede po yung, pwede nyo pong i-loan ulit. Kumbaga, i-assess ni Pag-ibig magkano na po yung loan value nyo ng bahay nyo after 5 years. And then, yung mismong mortgage nyo po, pwede nyo pong gamitin as collateral ulit. So, what I'm saying is, kung maganda ang relationship nyo with Pag-ibig, maaari na operant po kayo at mag-grant po kung mag-a-apply po kayo ng HEAL program. So, yun nga po, itong HEAL program na sinasabi ko is, kapag ka nag-appreciate na yung value ng property nyo, siyempre after 5 years, yung dating 1M na value ng bahay nyo, in 5 years, siyempre, kalimitan yan, kalahati or halos 100% na ang nagiging appreciation value niyan. So, pwede nyo po siyang i-loan sa mas malaking halaga. Anyway, gagawin ko po ng panibagong video po yung HEAL program po na yan na sinasabi ko. Okay, back po tayo dun sa topic. Idagdag ko lang po, wag po ninyo na palalampasin po ng 3 months na hindi po kayo nakakabayad. Kasi kapag po kayo lumampas na ng 3 months, i-expect nyo na po na meron pong tatawag lagi ng tatawag sa inyo at maniningil. So, ganun po yung kapag lumampas po ng 3 months. Kasi, ang kay Pag-ibig po kasi pag yung pinirmahan nyo, di ba, magiging default po yung inyong loan.
So, yan pong mga tumatawag po na yan, hindi po yan si Pag-ibig mismo kasi si Pag-ibig hindi po yan tumatawag sa mga clients or members. Ayan po ay mga accredited na accredited partners po ni Pag-ibig na naniningil po on Pag-ibig behalf. So, ang mga yan po, minsan talaga nanghaharas pa talaga yan. Talagang tatawagan ka at hindi ka titigilan hanggat hindi ka nagbabayad. So, kung ayaw nyo po ng ganong hassle, yung tatawag po sa inyo na ganon, wag po kayong lalampas ng 3 months po na hindi nakakabayad. Kung hanggat kaya po natin, i-maintain po natin yung magandang pagbabayad po kay Pag-ibig ng ating monthly amortization po. Para po, no. Pero wag po kayong mag-alala sa mga tumatawag na po yan, ha. Kasi ang mga yan naman is mga collecting agents po sila na collecting agents na talagang kukulitin kayo hanggang magbayad po kayo. Kasi sila, nakaka-commission po kasi sila kapag kayong tinatawagan nila, nagbabayad po. Pero wag po kayong masyadong matakot po sa kanila. Basta ang gawin nyo lang po is kapag katingin nyo, ilang buwan na pong gawan nyo po ng paraan na makapagbayad po ng ating monthly amortization. Ako nga po pala si Marilu Ibanez, real estate agent from Batangas. So kung may kakilala pa po kayo na naghahanap ng house and lot, maaari nyo po akong kontakin sa aking Facebook account, Marilu Ibanez. Thank you for watching.